Good morning guys. Back to normal na tayo sa ating routine. Except dito sa aking namamagang ugat. Okay na ako guys. 100% okay. I'm happy. Nakaka-happy yung bumabalik ka sa comfort ng iyong pamamahay. So, thank you sa lahat ng mga nagdasal sa akin. At sa aking mga friends dito sa Nepal na tumulong. Thank you, Lord. Sun macho. Hi guys, inom tayo ng gamot. Ito ay coconut juice, fresh. Binigay ng friend ni Santos na doktor, and then marami tayong pomegranate. Dala ni Santos at dala ni, sino magdala nito nakalimutan ko na. Sino bang nagdala ng pomegranate? Si Judy ata. Apple at pomegranate, tapos juice. Si Ruth at si Cecil at si Asta. Ito ang ating gamot. Ito ay ferrous vitamins. Ito ay para sa gastric. Hindi ko na ininom. Ayoko. Ferrous. Iron. Ito ay 3 times a day. Femtron. Ang iba dito guys sa bleeding para mag-stop. Or para sa, di ko alam. Ito, iba naman to guys. Ayan, once a day. Ito ay sa guys, gastric. Dapat kasi before food. Nakakalimutan ko lagi. Dapat empty stomach ang para sa gastric. Pantop D. Ayan. So, ni-research to ni Ruth ka nung hindi ko alam. Fibet. Folic acid. Folic acid. Ito may folic naman na sana ito. Ito folic acid. Ito something Femtron. Search ko nga. Femtron, vitamins din siya guys. Para sa nagbi-bleed. Ayan. So, inom tayo. Meron pa akong isang gamot doon kung mag-bleeding daw ako ng sobra. And then, may follow-up tayo, check-up. Second day ng aking mens, kailangan kong magpunta doon para i-check ang aking hemoglobin. Saka, after ma-okay yung aking bleeding, saka iti-treat siguro ang aking tumor. Pakita ko sa inyo guys. Lahat ng aking lab test ay normal, except sa hemoglobin. And then, yun nga, yung ultrasound ko may konting tumor. Malit lang naman, hindi naman malaki. So, ayun guys, inom muna tayo ng gamot. Today is the third day. I already did some amazing trains, but sadly, I forgot to record it. But this is what I have right now. Have a neon dog now. Hi guys, happy Friday. Papunta kami kina Asta ma'am. Dito kami matutulog. Then bukas bibili ng sketches si Sanel. Napadala ang aking kapatid para sa kanyang sketch. Pangalawang sketches na yun guys. Yung una niyang sketches ando na kay Subina. Binigay ko na kay Subina, anak ni Rose. Si Asta ata, hindi pala. Yung mother-in-law ni Asta, dito na, nakangiti. Kita ang ating bra. Namaste! Sancha, yun cha!
Oh, camera day ko. Yeah. Video vlog. Oh my God! Very chuchuge! Babu! That one is the dugcha? Allah! Dugcha ki! Oh! Ah, Didi! Aba Didi guayo! Because you shoot her in the face. Mamu da busy. Busy Mamu. Why you shoot Didi on the face? What? She's crying lo. के गरेको मान्छेलाई चुचु अनि खै बुलेट ल अनि दुख्छ चुची चुचु चुचु video. It's sour? Sour? It's sour! It's strawberry because it's strawberry kid. She doesn't like. Daming tao guys ay. Bumili lang kami ng skate shoes ni Sanel. Hindi na kami punta dito. Daming tao. Pero maganda kasi maluwang oh. Malaki ba? Pinsan ni ano to guys? Sophie at Subu. Pamangkin ni Rose. Dito nakatira sa Chituan ng kanyang sister-in-law ni Rose. Ayan, nakita kami. Nani? Ikaw ka? Ah, si hi! Kamukha niya si Subu. Kamukha niya si Subu. Hi guys! Good morning. Good afternoon na pala. Pakita ko sa inyo yung skate shoes na binili namin kahapon. So, yung unang skate shoes, guys, ayaw ni Sanel kasi hindi siya nagbabalance ba? Hindi siya quality. 3,500 ang bili ni Santos doon. Wala eh. Hindi naman niya. Ayaw niya. Tapos, nung humingi ako ng pang-birthday ni Sanel doon sa kapatid kong nurse sa Cebu, nagbigay siya. Bigay siya ng 10,000 pesos. Kasi matagal na siyang hindi nakabigay ng gift. So, ano ba? Tingob. Isahan na gift. So, dito yung 10,000 pesos is, 30,000 rupees. So, sa pera na yun, guys, nailibre ko yung mga Pinay na tumulong sa akin sa KFC ng burger. Kasi ang laki ng, rito eh. Halos triple. Yung value. So, ayan, kakain ako ng pomegranate, guys. Kakainom ko lang ng gamot. Ito yung, ito yung skate shoes. Mabigat siya. Second hand lang pala to, guys. 7,000 rupees siya. So, sa atin, ipa-flash ko na lang. Ito yung, yung bag, madumi. Ito yung skate shoes, guys. Oh, second hand to. Mabigat siya, oh. Gustong gusto ni Sanel.
Kahit dito, nag-skate shoes na siya. Ngayon, nagpa-practice siya backwards. Mabilis na siyang mag-skate shoes eh. Ayan, oh. Quality talaga siya. Tsaka ang bigat. Mabigat siya, oh. Super. Kaysa dun sa unang binili namin. Ayan, oh. Mabigat siya. Pag nasira daw, pwedeng ibalik doon. Ayusin nila. Basta wag lang daw gamitin sa mga rough road. Ayan. Hindi ko pa nalalabahan. So, maganda siya, guys. Share ko sa inyo si Sarmila ba? Tumawag sa akin nung na-discharge ako. Sabi niya, pinapagalitan niya ako kasi yung dahil daw sa diet ko or yung konti kong kain. Hindi naman yun ang rason ng bleeding ko eh. Ay, nainis ako. Sabi ko, my weight is the same. Nag-weight ako doon sa kung saan kami nag-ultrasound. 51 kilogram. And then, yung kain ko, hindi yun yung diet talaga na diet, formal diet. In moderation. Hindi ako yung pag kumakain sobrang daming rice, sobrang daming karne, sobrang daming pakonti-konti syempre. Kasi nga ayokong lumaki. Ayokong lumaki yung tiyan ko. Ayokong tumaba. But it doesn't mean na nagkasakit ako dahil doon. Yung bleeding ko, yung fibroid ko, ang cause nun ay unknown sa ayon kay Google. Abnormal cancer cells yon. Hindi yun dahil sa konti akong kumain. Hindi naman ako katulad nila na ang dami-damin kumain ng rice, ang laki-laki ng tiyan nila. Siyempre, hindi pa yan magre-resulta ng mga sakit-sakit. Bata pa sila eh. 30 plus pa lang sila eh. Ako, 40 na ako. So, sabi ko, hindi yan sa kinakain ko. Sabi ko talaga, ayaw pa niyang maniwala. Nainis ako, kaya nag-post ako nung yung dinner ko. I-flash ko yung dinner ko. Hindi pa ba yan, healthy? Gulay-gulay ako lagi. Konting karne, rice, fruits. Minsan lang ang, siguro, human nature, kahit ako ganun. Yung maghahanap ka ng reason para yung i-blame sa'yo yung pagkakasakit mo. Well, sad to say, hindi yan ang rason. Hindi yung pagkain ko ang rason or yung konting pagkain ko, yung control ng kain ko. In moderation ako kumain, hindi ko kasalanan yun na gusto kong, ayokong tumaba. So, yun lang guys. And then, si Santos nasa Kathmandu. Kasi si mother-in-law guys na-admit ulit. So, what to do? Gastos dito, gastos doon. Hindi ko naman yan maano. Wala, ayaw ko na lang siyang isipin kasi na-stress po ako para sa asawa ko. But, that's life. Yun yung, niya, yun yung responsibilidad niya. Di ko lang alam. Ayaw ko na lang isipin na kung ang asawa ko magkasakit o kung anong mangyari mawala, anong mangyayari sa mga tao sa paligid niya na nakadepende sa kanya. Kasi ako, kung anong mangyari sa kanya, pwede akong umuwi ng Pinas. Ayaw ko magstay dito. Yun guys, ayaw ko nang mag-isip. Ayaw ko na lang mag-stress. Kasi hindi naman niya ako hindi niya ako sinishare ng about sa nanay niya. Pero nag-send siya ng picture. Sabi ko na-admit na naman. Kaka-admit lang niya guys nung before the shy. Doon sa Bisisahar. Siguro nilipat doon sa Kathmandu kasi nga mas magandang facilities doon. Ayun, private admin na admit siya. Ngayon, gastos na naman. Kigarni, yan talaga siguro. Ayun guys, so thank you sa lahat ng mga naka-appreciate sa ating mga Filipina na mga friends. No, at ngayon, guys, lalo na si Judy, siya yung takbuhan ko talaga. Grabe. Hindi ko alam, lifetime friendship ko kay Judy, babawi ako sa kanya pag may chance bumawi. And then, thank you sa inyong lahat for wishing me well. Maraming salamat. Ate Marian Morgan na tumawag sa akin. Si Ate Tere, nag-message din siya sa akin. So, get well soon din po sa inyo, Ate Ann at Ate Tere. Get well soon po. I love you both. Thank you so much sa inyong care sa akin. Sa lahat ng mga viewers, sa inyong lahat ng mga nag-comment, sa mga nanood, sa mga nag-silently pray sa akin. Thank you sa inyong lahat. Di ko na po kayo maisa-isa.
Maraming salamat. Alam ko na malaking tulong po ang inyong mga prayers sa akin at concern. Thank you all so much. Syempre na-appreciate ko rin po kayo. Hindi ko lang po naman po kayo maisa-isa. Pasensya na po. And then next vlog i-share ko sa ipapakita ko sa inyo yung ano guys, laboratory, yung mga test ko ha. So, ayun guys, thank you all so much. Magtitihar na naman yung kanilang festival. Holiday na naman ng mga bata. Puro ano na lang, talagang putol-putol yung pag-aaral nila. What to do? Ay, ganun yung ano dito, style ng kanilang ano, holidays, mahahaba. Na ano, wala nga silang ano, yung summer break nila maiksi lang ba. Pero sa government school talaga ang daming holiday. Ha. Ayoko nang ilipat na muna si Sanel kasi nga ano na siya ngayon, class 7, mahirap na siyang ilipat. Tsaka mas maganda pag nasa upper classes ka, yung mga class na ganyan, mga grade na ganyan, mas maganda ang government school dito, guys. Mas maganda na nasa government school siya. So, ayoko siyang ilipat. Tsaka masaya siya dyan. So, dyan siya muna. Tsaka si Babo. So, ayun lang, ang aking chika. Kain tayo ng ano, ng pomegranate. Ayan, no. Ang kutsilyo ni Judy, kay Judy pa to. So, kain tayo. Masabihan na naman tayong ano, dahil sa way ng kain ko ay nagka-bleeding ako, nagka-tumor. Kung Diyos lang nakakaalam. Kasi baka yung buhay ko dito, yung buhay ko dun sa village dati na sobrang pagbubuhat ko or sobrang stress ko, yun yung nag-trigger ng aking fibroid, no? Although hindi naman siya yung tumor na ano, guys. Yung aggressive na tumor ba, ano lang siya, smooth, yung relax lang siya. So, ayun, update ko na lang kayo. Thank you all so much. Again, God bless everyone. Bye! See you next time. Daghang salamat, amping mong tanan, mga Bisaya, diha, mga Tagalog. Bye guys!